Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan, mga kalingap. Narito na naman tayo sa ating YouTube channel at gagawa tayo ng panibagong reaction video. At dito sa reaction video natin mga kaibigan, ang magiging topic natin mga kaibigan ay walang iba kung hindi si Arjen at ang isang reactor mga kaibigan na nagsusolsol sa kanya. Pero bago yan, shoutout muna kay Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rob and Ate Edna at sa lahat ng ating mga viewers. Mega love shoutout sa inyo. Kay na G sa Bicolana at TV Considerate in Mamisti kayo. At sa mga pretty nanay, kay na Ma'am Lydia, mega love shout out po sa inyo. At salamat po sa inyong mga suporta mga kaibigan, mga kapatid. So kung kahapon nga mga kaibigan ay natalakay natin yung mga page na kung saan nagpo-post ng mga bashing dito sa HC. At yan naman mga kaibigan, mga kalingap ay nililinaw natin na hindi natin sure na yan ay member ng Jomcar. Ibig sabihin ko mga kaibigan, mga kalingap, hindi natin sure na itong tao na ito na nagpo-post dito sa Jomcar 18 mga kaibigan, mga kapatid, talagang sumusuporta sa Jomcar. Kasi na-realize ko na bakit magpo-post ang Jomcar ng gano'n na laban sa kay Beyonce kung talagang legit na supporter ito ng Jomcar. Kasi ang Jomcar po mga kaibigan, mga kalingap ay nagkakasundo at saka ang agency na magkaroon ng marathoners. Ibig sabihin, itong nagpost na ito ay basher ito ng agency at basher ito mga kaibigan ng Jomcar, di ba? Yun po yung ating na-realize diyan. At kahapon ipinagbawal din natin mga kaibigan yung pag-refuse or upload sa ating mga Facebook ng mga pinopost ng mga kabilang page, kasi sa tingin ko ay mas marami ang lalong dumadami mga kaibigan yung post, kasi sharing ng sharing as in hindi natin nakikita kung ano ay. Ngayon naman may mga nagde-demand sa atin na bakit daw itina-thumbnail pa natin at bakit daw itinatopic natin yung mga ganong bagay. Kapag nalahimik tayo mga kaibigan, mga kalingap sa mga ganyang bagay, ano na ang gagawin natin? Hahayaan natin na mabalahura si Beyonce doon sa page na yon at hindi na nila i-remove yung mga video, yung mga picture na yon, at tutuluyan na nilang yuyurakan ang pagkatao ni Beyonce kung hindi tayo tatabnil at hindi natin pupunahin at hindi natin itatapik yung mga bagay na yon. Naiintindihan nyo po ba ako mga kaibigan, mga kalingap? Kasi sabihin, oy, wala namang wala namang kumukontra sa atin, so wala nang nagtatanggol kay Beyonce, so okay lang tayo. So gagawin na ng mga basher as in padadamihin na ng padadamihin mga kaibigan yung gagawin nilang mga post, kasi hindi rin naman natin pinapansin bali wala lang naman sa kanila kung sila ay sitahin ng mga kabilang page, ng mga iba't ibang page na nandito sa Kalingap. Bali wala sa kanila kasi iniisip nila alaman yan, ganun lang. So kung napupuna po mga kaibigan ng mga reactor at nasasabihan na bakit nyo itinabnel ito, ipinost ito sa ganitong page, as in maano sila, medyo maiilang sila, ay tika muna, at nakikita ng mga reactor at marami ang nagiging basher tayo. So medyo mag-iingat-ingat yun mga kaibigan, mga kapatid, di ba? Kaya doon sa mga kaibigan natin, at hindi naman natin masasabing basher, huwag kayong magalit sa amin kung itinatablin namin yung mga ganong picture, kasi paano malalaman nung page na yon na sila mismo yung ating inuupakan kung wala tayong pruweba, kuro-kuro lang yung ginagawa natin, di ba? So hindi maganda. Baka sabihin, oy, si Berador naman gumawa ng sariling kwento, wala naman. Di ba? Kung halimbawa yun ay in-erase na noong page na yon, bago ako nag-topic ng ganon, nawala akong ebidensya, so pag na-erase yun mga kaibigan, sasabihin si Berador nagawa lang ng kwento laban kay na ibinaba si Beyonce dito sa page na ito, samantalang wala naman. So ako mababas noon, kasi bakit ako nag-topic ng gano'n na wala naman akong hawak na ebidensya, ay na-erase na doon sa page, so kaya wala na akong mababalikan at wala na akong makukuha. Samantalang kung nakuha natin, itabnil lang natin, ala na silang magagawa dyan mga kaibigan. Ang inaano lang natin doon sa mga page, kasi talagang marami yung nakakakita sa page na hindi kilala si Beyonce. Dito sa YouTube channel natin mga kaibigan,
community lang ng Kalingap ang makakakita halos dito, doon sa thumbnail na yon, at kilala nila si Biancy kung sino talaga si Biancy. Samantalang sa page na inyong ipinagpusan, na kahit yun ay ipinaglalaban ninyo, sasabihin, ay sino ito, sino yan, hindi nila kilala kasi yung ibang mga kaibigan natin hindi naman nanonood dito sa Kalingap. So ngayon isi-share or sabihin ng ay siguro ito talaga ay mag-shoota or ganito ganito, ang sasabihin ng iba kasi hindi naman talaga nila kilala. Samantalang dito sa YouTube madalang na siguro yung hindi nakakakilala kay Biancy at hindi alam yung pagkatao ay doon sa page natin, hindi natin alam kung yun ay kasama pa natin sa community ng Kalingap or nasa ibang lugar na. Halimbawa, yung pinsan ko nakakita, ay sino ito? Ay magsyota yan, ganito garin ay grabe naman ito magganito garin di ba? Kasi hindi mo na magtatanong yun, makikita doon sa page ninyo, ay sino ka ito, yung nagtatanggol ito siguro ay magjowa ito, ganito garin samantalang sa page, sa YouTube, ay kilala namin si Biancy at ipagtatanggol namin si Biancy. Di ba mga kaibigan, mga Kalingap? So, napahaba na yung paliwanag natin. Siguro naman yung iba ay naunawaan na yung mga bagay na yon. Dumako na tayo mga kaibigan dito sa ating target sa topic natin, si Arjen at ang isang reaktor, mga kaibigan, mga Kalingap. At ako po mga kaibigan ay nagugulat or nagtataka kasi ang sabi nga ng mga viewers ay talagang palaban na itong batang ito, si Arjen, mga kaibigan, mga Kalingap. At alam natin mga kaibigan na yan ay pag ikinokontent natin ay hindi natin ibinabas, bagkus ay pinapangaralan natin. Pinapangaralan natin para matuto doon sa mga bagay-bagay na hindi pa niya alam pagdating dito sa social media, mga kaibigan. At pinapaalalahanan natin na hindi gaganda ang buhay mo kung mananatili kang may sama ng loob o magiging basher ka ng kapwa mo. Kung ano yung sinasabi ng mga tao sa iyo, patunayan mong hindi totoo. Kung halimbawa hinuhusgahan ka ng ibang tao, huwag mong ipakita na ganoon ka. Bagkus ipakita mo sa kanila na mali ka. Kaya ako nagtataka mga kaibigan kasi iba't iba pa rin yung kanyang mga So may mga nasa likod pala mga kaibigan, mga Kalingap, at talagang inuutusan ang batang ito. Inuutusan ng matanda, mga kaibigan, na walang tinandaan. Ito yung masasabi natin mga kaibigan na dito, itong matanda na ito ay walang concern sa mga kabataan. Sa bagay, mga kaibigan, ibinas nga nito si Biancy. At yung kanyang anak, mga kaibigan, mga Kalingap, ay tinuturuan nga niya ng hindi magandang asal. Sa ibang tao pa kaya, mga kaibigan, mga Kalingap, magkaroon ng concern ang taong ito? Di ba? Kasi isipin nyo mga kaibigan, mga kapatid, ako may mga pamangkin, may mga pamangkin din akong dalagita o bata, ay hindi natin tinuturuan ng magandang asal. Pero yung anak nito mga kaibigan, mga Kalingap, siya pa yung pinaghahanap. Oy, nasan si Bal Santos Matubang? Ano sinabi ni Bal Santos Matubang? I-search mo nga ito. Ibig sabihin, yung anak niya ay tinuturuan ng hindi magandang asal at nakikinig ng anak niya kung ano yung topic niya. Lalo na doon sa mga pinagsasabi niya about kay Biancy, mga kaibigan, mga Kalingap. Kasi nung nakaraan, nagtatawanan niya kasi di umano ay naghirap na at nagugutom na si Biancy, mga kaibigan, mga Kalingap. Sabi niya, ay gutom na ang prinsesa. Ang daming mga inasabi doon ng mga viewers na kung ano na talagang pambabas din dito kay Biancy, mga kaibigan, mga Kalingap. At ngayon mga kaibigan, baka sabihin ninyo na ala ka namang patunay berador na sinasabi yan ng lula ko na inuutusan ang si Arjen na banatan yung mga Kalingap, mga kaibigan, mga kapatid. Alam nyo, Arjen, ito lang masasabi ko bago ko i-play yung video. Kapag sinundan mo ang matandang ito at ikaw ay naniwala dito, masisira ang buhay mo. Ano pa itong matanda na ito? Kasi sira na ang buhay niya Ibig sabihin ko, yung buhay ng matandang ito hindi na ganoon magiging refleksyon ng buhay niya. Kasi naglipas na siya Hindi nagaganda yung buhay niya. Kasi overlate na. Hindi magkakaroon ng
magandang takbo ang buhay niya kasi matanda na siya. Ibig sabihin, sinisira na niya yung buhay niya para sa ganon, talagang sira na. Ibig sabihin, wala na talagang masisira. Pero sa iyo, Arjun, ikaw ay bata pa, pwede ka pang magbago. At pwede pang maituwid yung mali na nagawa mo. Lahat tayo may pagkakamali, mga kaibigan, mga kapatid, at huwag nating isipin na lagi tayong tama. So ito, mga kaibigan, mga kalingap, ang video na aking ipapanood, at tanong natin sa ating mga sarili kung tama ba ang ginawa ng lola ko. Tara. Hindi ko alam kung sino Tito Mer yun. Baka Tito Ped o kaya ano. Kumuway lang siya, hindi siya nagko-comment. Kasi si Arjun, ayaw mag-comment niyan. Kasi pagka pumasok halimbawa tulad niya, pumasok sa live ko, tulad pumasok sa live ni Sir Joel Salcedo o Reyna's Community, ini-screenshot ng kalaban. Tapos, pag na-screenshot, itatopic siya. Kaya siya, hindi na siya nagko-comment. Kaya naiintindihan ko na huwag na siya mag-comment. Basta Arjun, support kami sa'yo. Gayahin mo ako. Maging matatag ka lang. Banatan mo sila. Pwede yun. Basta wag below the belt. Basta alam mong ano, banatan mo, tirahin mo ng tirahin. Kaya galit sila sa'yo eh. Labahan mo, tirahin mo ng tirahin. Pagbabanatan mo, ibulgar mo na ibulgar ang katarantaduhan la. Kahit si Bal Santos, tirahin mo yan. Nasabi mo wala kang utang na loob, banatan mo. Pati si Ate Edna. Kahit si Edu, banatan mo. Pambira yung mga kaibigan, mga kapatid, nakita naman ninyo na wala talagang ka-concern sa mga kabataan ang matandang ito. Makikita natin talaga, mga kaibigan, na ang isang matanda na katulad nito ay makikita na natin nag-uutos sa mga kabataan na sige, lantakan mo si Ido, banatan mo si Bal Santos Matubang, banatan mo si Ate Edna, gayahin mo ako, matatag. Nasaan ang tatag ng matandang ito, mga kaibigan, mga kapatid? Asan kaya ang tatag nitong matandang ito? At ang inasabi pa nga niya dito, mga kaibigan, mga kapatid, napakatalino niya. As in, wala akong nakikitang katalinuhan. Wala akong nakikitang katalinuhan kasi ang sabi nito dito, mga kaibigan, mga kapatid, nagpunta daw siya ng daet kasi may kaso o may ganon. Sabi nga, Bal Santos, ikaw kung magkakaso, sabihin mo kung anong pitsa, kung anong date or anong araw, kung ano, basta ganyan ang sinasabi, mga kaibigan, para mapuntahan kita at magkakita-kita tayo. Ibig sabihin natin, mga kaibigan, mga kalingap, diyan natin makikita na talaga siyang alam pagdating sa batas. At bakit? Kasi po, mga kaibigan, mga kalingap, pag ikaw ay nagsampa ng kaso or ikaw ay may kaso, ultipong yung may kaso or yung nagkaso ay hindi alam kung kailan idadating yung sulpina na ibibigay sa iyo, at hindi mo rin alam kung ano ang schedule ng hearing ninyo. Basta't yan po ay may darating na lang sa inyong letters or liham na dumating ka sa araw na ito. Ganon po, mga kaibigan. Hindi yung pagkasampa-sampa ng kaso ni Kuya Bal Santos Matubang, kung halimbawa nagsampa man ng kaso, kaagad po, mga kaibigan, may darating na love letter sa kanila. As in, hindi po ganoon, mga kaibigan. Kaya yung pong mga viewers na tuwan-tuwa, sabi nga niya ay dismiss na siya, ay hari nawa ay madismiss, mga kaibigan, mga kapatid. Kayo na makakapagsabi, mga kaibigan, kung tama ba ang ginagawa ng matandang ito para sa mga kabataan. At kung ako kay Arjun, maniniwala ka ba dito? Or kaya nakakakuha ka ng lakas ng loob na sumagot do sa mga bashing o do sa mga tao na ay sinusuportahan ka ng mga ito? Tandaan mo, marami na ang mga Kalingap Angel or yung mga tao na lumapit sa kanila. Nagkaroon ng reklamo, nagkaroon ng mga ginagawa. Ala po silang magawa or content lang yung kanila. As in, wala pong aksyon na ginagawa. Ano bang magiging aksyon ng isang Federico, mga kaibigan? May magiging aksyon ba yung kanyang pagngawa-ngawa doon na wala namang katotohanan? As in, kapag kayo po ay nagsumbong or gumawa ng content or labanan ninyo yung Kalingap or tirahin ninyo si Kalingap Edo, mga kaibigan, mga kapatid, yung sarili lang po ninyo ang sinusunog ninyo, hindi po
ninyo kasama ang matandang ito. Yan po yung aking mapasasabi sa inyong lahat. So maraming salamat and God bless sa ating lahat. Medyo napahaba yung ating reaction video for today mga kaibigan. At medyo mainit nga itong ating sasakyan sa ngayong panahon. So hanggang sa muli, maraming salamat and bye bye sa inyong lahat.